Magandang araw po sa inyo mga kapolitika at welcome back dito sa ating panibagong video. Ito na po ang part 2 ng pagbibigay natin ng update kay Sofronio Vazquez para ngayong araw dahil marami po siyang mga announcement at mga post dito sa social media. So aside doon kasi na-mention natin na kung saan ay itong si Sofronio nag-perform nga dito sa Rivington sa New York, ay bumisita rin po si Sofronio dito sa Philippine Mission to the United Nations in New York City. So ang inyo pong napanood, ito po ang teaser or yung promotion video dito sa maging concert ni Sofronio Vazquez sa Dubai, kasi nga nai-report natin doon mga kapolitika in the last few weeks na kung saan ay na-reschedule po yung kanyang maging concert dito sa Middle East. So instead na sa mga susunod na buwan ay inilipat po ito sa September 6 at ito po ay dito po sa Trade Center Hall Exhibition 2 sa September 6 yung kanyang concert. So nagpost rin po si Sofronio, other than this is nagpost rin po siya dito sa kanyang social media account, personal account, na sabi niya ay spring is never waiting. At todo promote rin po itong si Michael Bublé sa kanyang maging concert dito rin sa nasabing estate sa New York. Hey friends, lovers, I hope that you come and see Sofronio Vazquez's show when? July 19th July 19th in Town Hall. in Town Hall, New York City. Well, that sounds nice. I know. Come and see Sofronio Vazquez. Show up for him. He deserves your love. Bye. Thank you. At mga kapolitika, magdadagdag po pala tayo ng ating reaksyon at ng ating personal na opinion dito sa naging conversation nga ni Sofronio Vazquez at ni Miss Charo Santos, kasi na-play po natin doon sa ating naunang video yung yung interview ni Miss Charo dito kay Sofronio, and in fact ay andun po nakapost yung kabuang kwentuhan ni Sofronio. So mga kapolitika, magbibigay tayo ng reaction at ng ating personal na pananaw at yung realization ni Sofronio dito sa kanyang ikwinento na ngayon niya lang na-realize yung mga sinabi sa kanya ng kanyang ama nung ito ay nabubuhay pa, kasi tayo personally ay nakarelate dito sa mga ganitong kwento, most especially pag tayo ay bata pa lang, pinagsasabihan tayo lagi ng ating mga parents, di ba? Kung ano-ano yung mga bilin at yung yung mga sinasabing hindi mo dapat gawin sa buhay at yung mga dapat mong gawin. So, ang ibig nating sabihin dito mga kapolitika, yung sa ating personal rin na experience ay para sa akin ay totoo pala talaga itong mga sinasabi ng ating mga parents, kasi along the way na tayo ay lumalaki ay nagkakaroon rin po tayo ng mga realization na yun palang mga advice, yung mga minsan inaaway tayo ng mga parents natin nung mga bata pa tayo, not knowing na totoo pala yung mga ina-advise sila, kasi as we growing up, di ba, doon natin na-realize na tama pala yung sinabi ng mga parents natin. So nakarelate po ako personally dito sa sinabi ni Sofronio Vazquez na pag tayo na ay isang independent na, hindi na tayo nakakadepend doon sa ating mga parents, meron na tayong kumikita na tayo, nagtatrabaho na tayo, or meron na tayong mga ibang income, din nagsusupport tayo sa ating mga families, ay doon natin po nare-realize na yung mga sakripisyo pala ng ating mga parents ay totoo pala yun, na para mabuhay yung kanilang tayong mga anak nila ay talagang na-realize natin mga kapolitika. So naano po ako doon, na medyo na-touch po ako doon sa sinabi ni Sofronio Vazquez na parang tinamaan ako mga kapolitika sa sinabi niya na pag most especially pag ikaw ay malayo sa parents mo, or yung ibang ay wala na yung kanilang mga parents, so tayo personally ay wala na rin po tayong ama mga kapolitika. So nakaka-relate talaga ako dito sa sinabi at talagang na-strike talaga ako dito sa sinabi ni Sofronio. Okay? So ngayon ay ang lesson po dito ay ipapasa po natin yung mga aral na natutunan natin. Meron nga tayong kasabihan na yung mga parents natin or yung mga nakakatanda ay pabalik na. Kung tayo ay papunta pa lang doon, yung mga matatanda po ay pabalik na po sila. So dapat na makinig po tayo sa mga sinasabi ng ating mga parents or yung mga nakakatanda, kasi kumbaga malawak na yung kanilang mga karanasan, grabe na yung mga pinagdaanan nila, nakakasalamuha na sila ng iba't ibang mga tao, mga rejections at yung mga kumbaga masasakit or hindi magagandang mga karanasan sa buhay, naranasan na po nila. So tayo ay humugot doon ng aral at ng ng lesson kumbaga sa kanila.
dahil ako ay naniniwala talaga dito sa sinabi ni Sofronio Vasquez. Okay? So siguro ay hindi naman po lahat ng sinabi ni Sofronio ay tinamaan doon sa kanyang naging kwento kay Miss Charo Santos. Pero ako personally ay naano ko po, talagang tumama talaga sa akin yung kanyang mga naging pahayag at yung kanyang life story doon kay Miss Charo Santos. Kasi hindi naman lahat ay pareho ng pinagdaanan sa kanya na napakahirap na maagang pumanaw nga yung kanyang ama, and then alone lang po siya na nagsumikap sa buhay, nakipagsapalaran sa ibang lugar. So hindi po lahat ganoon ang naging karanasan. Pero tayo personally ay medyo ganun rin po ang story ng ating buhay sa kanya. Kung kaya napag-usapan lamang po natin dahil hindi nagkakalayo yung istorya ng, kasi yung iba naman ay lumaking mayaman, yung iba ay lumaki na sagana sa buhay. So iba po pag ikaw ay lumaki sa hirap at napagdaanan mo yung hirap at nakikita mo yung yung pamilya mo na nahihirapan. So ibang-iba po doon sa hindi naman siguro lahat, pero most of the time, most especially dito sa ating bansa na mahirap talaga ang opportunities. So talagang pag napakinggan mo yung story ng buhay ni Sofronio ay talagang maantig at matatouch ka. Okay? So nagbigay lang po tayo ng ating additional na paliwanag mga kapolitika dahil doon po sa ating mga naunang video ay hindi po natin siya napag-usapan ng mas malalim na deeper aspect doon sa ating naunang video, kung kaya binalikan natin yung kwento ni Sofronio Vasquez together with Miss Charo Santos. Okay? So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano sa tingin nyo ang aral doon sa ibinahagi ni Sofronio Vasquez kay Miss Charo Santos, na kung saan ay ngayon niya lang daw na-realize yung mga turo at mga aral ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Mga kapolitika, ano po ang inyong realization at ano po ang inyong aral na napulot dito sa kwento ng buhay ni Sofronio? Siguro ay maraming beses na po nating itong napag-usapan, pero masarap pong balik-balikan sa ating diwa itong mga aral at talagang yung mga lesson na na-learn natin sa buhay ni Sofronio Vasquez. Kayo po ba ay naantig? At kung kayo ay may parehong karanasan dito kay Sofronio Vasquez na kung saan ay mula sa hirap ay nagsumikap sa buhay para maabot yung tagumpay, mag-comment lamang po kayo dito sa ating comment section at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.